Sa ibang balita, paiimbestigahan na po ng Senado sa Philippine Competition Commission yung posibleng paglabag sa profiteering ng mga oil companies sa harap po ng impormasyon na kumikita po sila ng 3 bilyong piso kada araw kasunod ng giyera po sa Middle East. Pinag-aaralan din ang pagpapataw po ng tinatawag na windfall tax o mas mataas na buwis sa mga kumpanya ng langis. Kunin natin ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Yung importante sa ganitong sitwasyon, minomonitor mabuti. Dahil ako, ang kutob ko, imposibleng walang labis ang kita dito. Ipinasisilip ng Senate Protect Committee sa Philippine Competition Commission o PCC ang posibleng profiteering ng mga oil companies sa bansa matapos ang magkakasunod na mega oil price hike na nagresulta sa mahigit 100% na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Profiteering, ibig sabihin yung sobrang laki yung taas ng kita nila, pwede rin pumasok yun. So maraming mekanismo. Tingnan natin kung may anti-competitive, tingnan natin kung may profiteering, ibig sabihin sinasadya. Sa pagdinig ng Senado kahapon, una nang ibinunyag ni Senator Rodante Marcoleta na umaabot sa mahigit 3 bilyong piso kada araw ang kinikita ng mga kumpanya ng langis dahil sa pagbebenta nila ng lumang inventaryo ng diesel at gasolina. Nag-walkout pa ang senador matapos madismaya ng hindi masagot ng mga opisyal ng DOE ang tanong niya ukol sa pagmomonitor sa mga inaangkat na langis ng mga oil company. Kasi ang ginagamit nilang mechanism yung tinatawag na replacement cost. Ako, I don't agree with that dahil nga unang-una, lumang inventory yan. So, dapat gamitin mo yung tinatawag natin first in, first out. Kung ano yung luma, yun ang ilabas mo. Pero dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili nung oil company. Nakatago yan eh. Pinag-aaralan na rin ng Senado ang pagpapataw ng windfall tax sa mga oil companies. Ito yung mas mataas na buwis na sinisingil ng gobyerno sa mga kumpanya na kumita ng malaki dahil sa biglaang economic event gaya ng supply shortage, krisis at gera. Itong konsepto nito, pinag-uusapan din sa ibang bansa. Kasi nakikita nila na may mga companies, oil companies abroad and also here na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas eh. At kung gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talaga malaki yung kikitain mo. Agad namang humirit ng refund sa mga oil companies ang grupong Manibela at nanawagan na ibasura ang oil deregulation law. Aabot na raw sa mahigit 1,600 pesos ang nawawala sa kita ng mga tsuper kada araw dahil sa magkakasunod na pagtaas ng presyo ng krudo. Overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Muli namang iminungkahi ni Senator Bam Aquino ang pagsuspinde sa 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo para mabigyan ng agarang ginhawa ang mga Pilipinong apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Mas malaki raw ang mababawas sa presyo ng petrolyo kung aalisin ang VAT kaysa sa pag-alis ng excise tax. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.